MJ Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Para Essay Linggo na Mayo 4-0, 2026. Tema, Lubos na damhin ang pagpapala ni Jehovah. Mahal na mga kapatid, lahat tayo ay nagnanais ng pagpapala ni Jehovah. Nais natin ang kanyang tulong, ang kanyang kapayapaan, at ang kanyang pangangalaga sa ating buhay. Ngunit paano natin lubos na mararanasan ang mga pagpapalang yon? Ang aklat ni Isaias ay nagbibigay sa atin na malinaw at praktikal na patnubay. Sama-sama nating tingnan ito. Una, makikita natin na pinagpapala ni Jehovah ang mga nagpapakita ng pagmamahal at kabaitan sa iba. Pakibuksan ang iyong Biblia sa Isaias 58, 7-9. Sinasabi nito, hindi ba ang ibahagi ang iyong tinapay sa mga nagugutom, ang dalhin ang mga dukha at walang tirahan sa iyong bahay, ang bihisan ang hubad kapag nakita mo siya, at hindi ang talikuran ang iyong sariling laman? Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang bukang liwayway. Kung magkagayoy tatawag ka, at si Jehovah ay sasagot, ikaw ay hihingi ng tulong, at sasabihin niya, narito ako. Napakagandang pangako. Sinasabi sa atin ni Jehovah na kapag tayo ay nagmamalasakit sa iba, kapag tayo ay nagpapakita ng kabaitan, pagkabukas palad, at pagiging mapagpatuloy, ay napapansin niya. At higit pa riyan, siya ay tumutugon. Kapag tinutulungan natin ang isang taong nangangailangan, kapag mainit nating tinatanggap ang iba, kapag nagpapakita tayo ng pagmamalasakit sa ating mga kapatid, ating ipinapakita ang sariling pag-ibig ni Jehovah. At ano ang resulta? Sinasabi ni Jehovah, ikaw ay tatawag, at ako ay sasagot. Nangangahulugan ito na maaari tayong maging malapit sa Kanya. Nararamdaman natin ang Kanyang suporta sa ating buhay. Ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Naghahanap ba ako ng mga pagkakataon upang tulungan ang iba? Ako ba ay mapagpatuloy at mabait? Kapag ginagawa natin ito, binubuksan natin ang pinto sa pagpapala ni Jehovah. Ngayon, isaalang-alang natin ang pangalawang paraan upang maranasan ang pagpapala ni Jehovah. Mangyaring bumaling sa Isaias 58, 13-14 na. Sabi nito, kung iwasan mong yurakan ang Sabbath, at tatawagin mong kaluguran ang Sabbath, kung gayon ay matatagpuan mo ang iyong masidhing kagalakan kay Jehovah. Ano ang kahulugan nito para sa ating gayon? Hindi tayo kinakailangang mangilin ng literal na araw ng Sabbath. Ngunit ang prinsipyong ito ay nalalapat pa rin. Itinuturo nito sa atin na unahin ang mga espiritual na bagay. Sa madaling salita, ang mga sagradong gawain ay dapat na mauna sa ating buhay. Kaya maaari nating tanungin ang ating sarili, ano ang iniuna sa aking buhay? Trabaho ko ba ito? Libangan ko, personal kong mga interests, o ang aking relasyon kay Jehovah? Naglalaan ba ako ng oras para sa pag-aral ng Biblia, pananalangin, pagpupulong, at pagbabahagi ng mabuting balita? Nangangako si Jehovah na kung unahin natin ang mga espiritual na bagay, makakasumpong tayo ng kaluguran sa Kanya. Nangangahulugan ito ng tunay na kagalakan, matinding kasiyahan, at isang matibay na relasyon sa ating Diyos. At tinyak din sa atin ni Jesus na kung unahin natin ang kaharian ng Diyos, ilalaan ni Jehovah ang ating mga kailangan. Kaya kapag gumagawa tayo ng mga pagpili sa buhay, tungkol sa trabaho, kung paano natin ginugugol ang ating oras, dapat tayong mag-isip ng mabuti. Ang mga pagpiling ito ba ay nakakatulong sa akin na manatiling malapit kay Jehovah, o hinihila ba ako palayo ng mga ito? Kapag iniuna natin si Jehovah, nararanasan natin ang kanyang pagpapala sa totoong paraan. Ngayon, isaalang-alang natin ang ikatlong mahalagang punto. Pakibasa ang Isaias 50, 1. Sinasabi nito, narito, ang kamay ni Jehovah ay hindi masyadong maikli upang magligtas, ni ang kanyang pandinig ay hindi masyadong mapurol upang makarinig. Kay gandang kaisipan, si Jehovah ay hindi mahina. Hindi siya malayo. Hindi niya tayo kayang tulungan. Ang kanyang kamay ay malakas, at ang kanyang pandinig ay bukas. Kaya kung sakaling maramdaman natin na hindi tayo tinutulungan ni Jehovah, ang problema ay wala sa Kanya. Siya ay laging handang tumulong. Ngunit kung minsan, maaari tayong maharap sa mahihirap na desisyon na sumisubok sa ating tiwala kay Jehovah. Halimbawa, isipin na naghahanap ka ng trabaho. Sa wakas ay nakatanggap ka ng isang alok, ngunit ang trabaho ay magpapahirap sa iyo na dumalo sa mga pulong o pangalagaan ang espiritual na pangangailangan ng iyong pamilya. Ano ang gagawin mo? Maaring nakatutukso na tanggapin ito, na inisip, anumang trabaho ay mas mabuti kaysa sa walang trabaho. Ngunit dapat nating tandaan,
Ang pagpili ng landas na maglalayo sa atin kay Jehovah ay maaring magdulot sa atin ng higit na kapalit kaysa sa ating mapapala. Kung magtitiwala tayo kay Jehovah at unahin siya, alagaan niya tayo. Alam niya ang ating mga pangangailangan. Maaari niya tayong paglaanan, kahit sa mahihirap na sitwasyon. Tinityak sa atin ng Biblia na alam ni Jehovah kung paano tutulungan ang mga taong deboto sa Kanya. Kaya dapat nating tanungin ang ating sarili, tunay ba akong nagtitiwala na alagaan ako ni Jehovah? Kapag nagtitiwala tayo sa Kanya, kahit na hindi madali, inilalagay natin ang ating sarili sa posisyon na makatanggap ng Kanyang pagpapala. Ngayon, bago tayo magtapos, pag-isipan natin ang isang mahalagang babala. Sa Isaias Kabanata 58, kinausap ni Jehovah ang mga taong tila sumasamba sa Kanya, ngunit ang kanilang mga puso ay hindi matuwid. Nagsagawa sila ng mga relihiyosong gawain, ngunit sila ay makasarili, hindi mabait, at hindi taos-puso pa rin. Dahil doon, hindi nila natanggap ang pagpapala ni Jehovah. Kaya dapat tayong maging maingat. Hindi sapat na basta-basta na lang. Tinitingnan ni Jehovah ang ating puso. Nais niya ng katapatan, pag-ibig, at tunay na debosyon. Mahal na mga kaibigan, nakakita tayo ng tatlong mahahalagang paraan upang lubos na maranasan ang pagpapala ni Jehovah. Nagpapakita tayo ng pagmamahal at pagiging mapagpatuloy sa iba. Iniuna natin ang mga espiritual na bagay sa ating buhay. At nagtitiwala tayo na alagaan tayo ni Jehovah. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ito ng taos-puso, nangangako si Jehovah na pakikinggan niya tayo, tutulungan tayo, at pagpapalain tayo. Kaya't maging determinado tayong mamuhay sa paraang magdadala ng pagpapala ni Jehovah sa ating buhay araw-araw. At habang ginagawa natin ito, hindi lamang natin matatanggap ang Kanyang pagpapala, lubos din natin itong mararanasan. MG Spiritual Enehias. Para Essay Linggo na Mayo 4-0, 2026. Isaias 58-50. Tanong 1. Isaias 50, 11. Sa ano ang kahulugan ng patuloy na umyungol na parang mga oso ang mga Israelita? Ipinapakita ng Isaias 50, 11 na ang mga Israelita ay inihambing sa mga oso na walang tigil at umyunggol. Ang larawang ito ay sumasalamin kung paano nila hinahangad ang hustisya at ginhawan ngunit patuloy na nadidismaya. Tulad ng isang gutom na oso na nakakaramdam ng pagkain ngunit hindi ito nakukuha, sila ay nabigo dahil ang tulong na kanilang inaasahan ay hindi dumating. Karagdagang komento, nangyari ito dahil, kahit na hinangad nila ang hustisya, ang kanilang sariling pagkakamali ang nagiwalay sa kanila kay Jehovah. Kaya sa halip na makaranas ng ginhawa, nanatili sila sa isang estado ng pagkabalisa at kawalang kasiyahan. Itinatampok nito na ang simpleng pagnanais na mas mahusay na mga kondisyon ay hindi sapat. Ang pabor ni Jehovah ay nakasalalay sa tapat na pagsunod. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa sa Biblia ngayong linggo ang nais mong ibahagi? Komento. Ipinapakita ng Isaias 58, isa na mapagmahal na itinuturo ni Jehovah ang mga pagkakamali upang ang kanyang bayan ay umunlad. Sa halip na masaktan sa pamamagitan ng pagtutuwid, makikita natin ito bilang pagtulong ni Jehovah sa atin na maging mas mabuti at mas mapalapit sa Kanya. Ipinapakita ng Isaias 58, 2 na posible na magmukhang espiritual sa labas ngunit hindi maging tapat sa loob. Maaari tayong magudyok nito na tanungin ang ating sarili ng tapat. Naglilingkod ba ako kay Jehovah dahil mahal ko siya o dahil lang sa nakasanayan ko? Ipinapakita ng Isaias 58, 3 na hindi nalulugod si Jehovah kapag ang pagsamba ay hindi konektado sa pang-araw-araw na gawain. Kung tayo ay nananalangin at dumadalo sa mga pulong ngunit hindi maganda ang pakikitungo sa iba, ito ay isang paalala na yayon ang ating buong buhay sa ating pagsamba. Ipinapakita ng Isaias 58, 4 na ang mga maling saloobin tulad ng galit ay maaring makakansela sa ating pagsamba. Sa mga sandali ng tensyon, lalo na sa tahanan, maaari tayong huminto sandali at piliin ang kapayapaan, dahil alam nating lubos itong pinahahalagahan ni Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 58, 6 na ang tunay na pagsamba ay kinabibilangan ng pagtulong sa iba at paggawa ng tama. Kahit ang malilit na gawa, tulad ng paghihikayat sa isang tao o pagiging patas, ay malaki ang kahulugan kay Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 58, 7 na napapansin ni Jehovah kapag tayo ay nagmamalasakit sa mga nangangailangan. Kapag ginagawa natin ang lahat para tulungan ang isang tao ng tahimik, ipinapakita nito ang uri ng tao na nais ni Jehovah na maging tayo. Ipinapakita ng Isaias 58,
8 na ang paggawa ng tama ay nagdudulot ng kalinawan at pagpapala ni Jehovah sa ating buhay. Minsan, kapag nakakaramdam tayo ng pagkakakulong, ang pagpili na gumawa na mabuti ay maaring magdulot ng hindi inaasahang kapayapaan at direksyon. Ipinapakita ng Isaias 58, siyam na nakikinig ng mabuti si Jehovah kapag inaalis natin ang masasakit na salita at kilos. Maaari tayong magudyok nito na bantayan ang ating mga salita, lalo na kapag natutukso tayong magsabi na negatibo. Ipinapakita ng Isaias 58, 1-0 na ang pagtulong sa iba ay maaring magpasaya sa ating sariling buhay. Kapag tayo ay nalulungkot, ang pagtulong upang palakasin ang loob ng iba ay maaari ring magpasigla sa ating sariling espiritu. Ipinapakita ng Isaias 58, 11 na pinapaginhawa ni Jehovah ang mga umaasa sa Kanya, kahit na sa tagtuyot o mahirap na panahon. Kapag ang buhay ay nakakapagod, ang pananatiling malapit kay Jehovah ay maaring tahimik na makapagpanumbalik ng ating lakas. Ipinapakita ng Isaias 58, 13 na ang paggalang sa mga sagradong bagay ay nagdudulot ng tunay na kagalakan. Ang pagbibigay ng ating buong atensyon sa mga pagpupulong ay nagpapakita kay Jehovah na pinahahalagahan natin ang oras na ginugugol kasama niya. Ipinapakita ng Isaias 58, 14 na ang pag-una kay Jehovah ay humahantong sa matinding kasiyahan. Marami ang nakadama na ang mga espiritual na gawain ay nagdudulot ng isang iri ng kaligayahan na walang ibang makakapali. Ipinapakita ng Isaias 50, isatandang bawas dalawa na si Jehovah ay laging kayang tumulong, ngunit ang kasalanan ay maaring magdulot ng distansya mula sa Kanya. Kung sakaling maramdaman nating malayo tayo kay Jehovah, maaring ito ay isang pagkakataon upang gumawa na malilit na pagbabago at muling lumapit. Ipinapakita ng Isaias 50, 4 na ang kawalan ng katapatan ay humahantong sa mga mapaminsalang resulta. Ang pagpili ng katapatan, kahit na ito ay mahirap, ay nagpoprotekta sa ating konsensya at sa ating relasyon kay Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 50, 7 na ang mga maling kilos ay kadalasang nagsisimula sa maling pag-isip. Ang pagbabantay sa kung ano ang pinapayagan nating pumasok sa ating isipan ay tumutulong sa atin na manatili sa isang mabuting landas. Ipinapakita ng Isaias 50, 8 na ang mga hindi sumusunod sa mga daan ni Jehovah ay nahihirapang makahanap ng kapayapaan. Tinityak nito sa atin na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa paggawa ng mga bagay-bagay ayon sa paraan ni Jehovah, hindi sa atin. Ipinapakita ng Isaias 50, 11 kung paano maaring makaramdam ng pagkadismaya ang mga tao kapag tila naantala ang hustisya. Kapag ganoon ang ating nararamdaman, maaari nating ipaalala sa ating sarili na nakikita ni Jehovah ang lahat at kikilos siya sa tamang panahon. Ipinapakita ng Isaias 50, 16 na nakikialam si Jehovah kapag walang ibang makakaayos ng isang sitwasyon. Nakakagaan ito ng loob kapag ang mga problema ay tila wala na sa ating kontrol. Si Jehovah ay hindi kailanman walang magawa. Ipinapakita ng Isaias 50, 11 na pinoprotektahan ni Jehovah ang kanyang bayan kapag sila ay nasa ilalim ng pressure. Sa mga sandali ng stress, kahit ang isang simpleng panalangin ay maaring magdulot ng kalmado at lakas ng loob. Ipinapakita ng Isaias 50, 20 na si Jehovah ay laging handang tanggapin muli ang mga bumabaling sa kanya. Anuman ang mga pagkakamali natin, laging may daan pabalik kay Jehovah. Ipinapakita ng Isaias 50, 21 na tinityak ni Jehovah na ang kanyang salita ay patuloy na gagabay sa kanyang bayan. Nagbibigay ito sa atin ng kumpiyansa na ang Biblia ay palaging magbibigay ng direksyon na kailangan natin para sa buhay. Magiliw na ipinapaalala sa atin ng mga kabanatang ito na hindi lamang tinitingnan ni Jehovah ang ating ginagawa, kundi kung sino tayo sa loob. Mag-usap Essay Ministeryo Essay Larangan. Para Essay Linggo na Mayo 4 bawas 1-0, 2026. Takdang aralin bilang apa. Pagsisimula ng usapan, 3 Bahay-bahay. Tagapaglathala, James, magandang hapon. Ako si James. Nagbabahagi kami ng isang maikling kaisipan sa aming mga kapitbahay gamit ang track na ito. Nagtatanong ito ng isang simpleng tanong, paano mo tinitingnan ang Biblia? May bahay, G. Garcia. Yemem. Sa tingin ko magandang libro ito, pero hindi lahat ng nilalaman nito ay madaling sundan. James, totoong pananaw yan. Maraming tao ang nakakaramdam ng ganyan. Anong bahagi ang pinakamahirap para sa iyo? G. Garcia, minsan parang luma na ito, parang hindi na naangkop ngayon. James, naiintindihan ko.
Maraming tao ang nagtataka tungkol diyan. Binabanggit sa tract na ito na ang Biblia ay hindi lamang isang lumang libro, maaari pa rin itong gumabay sa atin sa paggawa ng mabubuting desisyon ngayon. G. Garcia, talaga? James. Halimbawa, ginagamit ito ng ilang tao para sa payo tungkol sa buhay pamilya o pagharap sa stress. Ano sa palagay mo, maaari bang makatulong ang isang bagay na tulad niyan? G. Garcia, makakatulong yan. James, natutuwa ako na ganoon ang nararamdaman mo. Iwan ko sa iyo ang tract na ito. Mayroon itong maikling seksyon na nagpapaliwanag kung paano maaring maging kapaki-pakinabang ang Biblia sa pang-araw-araw na buhay. G. Garcia, Seji, salamat. James, walang anuman. Kung sa tingin mo ay interesante ito, maaari nating pag-usapan pa ang isa sa mga punto sa ibang pagkakataon. G. Garcia, Sej. James, salamat sa iyong oras. Magandang araw. G. Garcia, ikaw rin. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Ang tract na paano mo tinitingnan ang Biblia ay ginagamit upang simulan ang usapan. Ang mamamahayag ay nagtatanong ng mga bukas na tanong at nakikinig ng mabiti. Ang may bahay ay hinihikayat na ipahayag ang kanyang mga saloobin. Pinapanatiling maikli na mamamahayag ang kanyang mga komento at iniwasan ang labis na pagsasalita. Ang tono ay mainit, magalang at natural. Takdang aralin bilang 5. Pagsisimula ng usapan, 4. Informal na pagpapatiwala. Magbahagi ng isang katotohanan mula sa Appendix A ng brochure na Love People. Tagapaglathala, Sofia. Hi Miguel, kumusta ka? Tao, Miguel, mayos naman ako, marami lang akong hinaharap nitong mga nakarang araw. Sofia, ikinalulungkot kong marinig yon. Ang buhay ay maaring maging talagang mahirap paminsan-minsan. Miguel, lalo na kapag ang mga bagay ay nagkakamali ng sabay-sabay. Sofia, maaring nakakaramdam yon ng labis na pagkabalisa. Ang ilang mga tao ay nagtataka kung ang Diyos ba ang nasa likod ng mga problemang yon. Naisip mo na ba yon? Miguel, sa totoo lang. Minsan parang pinahihintulutan niya ito o sanhin ito. Sofia, karaniwang pakiramdam yan. Salamat sa pagbabahagi niyan. Kamakailan lang, may nabasa akong nakakaaliw na kaisipan sa Biblia. Sinasabi sa Deuteronomio 32, 4 na perpekto ang mga pamamaraan ng Diyos at hindi siya kailanman naging makatarungan. Ano sa palagay mo ang nagsasabi sa atin tungkol sa kung paano tinatrato ng Diyos ang mga tao? Miguel, siguro hindi niya sila gagawa na masasamang bagay? Sofia, eksakto. At isa pang talata, Santiago 1:13, ang nagsasabing hindi tayo sinusubok ng Diyos na masasamang bagay. Kaya tinutulungan tayo ng Biblia na makita na ang pagdurusa ay hindi nagmumula sa Diyos. Miguel, nakakaliw talaga yan. Sofia, totoo nga. Nangangahulugan ito na kapag dumaranas tayo na mahihirap na panahon, hindi ito dahil gusto ng Diyos na magdusa tayo. Miguel, hindi ko naisip yon ng ganoon. Sofia, kung gusto mo, sa susunod ay maaari nating pag-usapan kung bakit umiral ang pagdurusa at kung ano ang gagawin ng Diyos tungkol dito. Ito ay isang bagay na nakatulong sa maraming tao na magkaroon ng pag-asa. Miguel, gusto ko yan. Sofia, magaling. Mag-usap tayo ulit sa lalong madaling panahon. Ingatan mo ang iyong sarili. Miguel, salamat din. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Ang pag-usap ay natural na nagsisimula ng may pagmamalasakit sa sitwasyon ng tao. Ang mamamahayag ay nakikinig at nagpapakita ng empatya bago magpakilala ng isang kaisipan mula sa Biblia. Ang mga simpleng tanong ay ginagamit upang may sangkot ang tao. Ang mga kasulatan ay ginagamit upang malinaw na ipakita na ang pagdurusa ay hindi nagmumula sa Diyos. Ang tono ay mainit, matiyaga, at nakapagpapatibay. Ang isang pag-usap sa hinaharap ay natural na iminungkahi ng walang pressure. Takdang aralin bilang 6. Pahayag, 5. Tema, dapat tayong manalangin na madalas. Ang panalangin ay isang espesyal na kaloob. Nagbibigay daan ito sa atin na makipag-usap ng direkta kay Jehovah anumang oras. Ngunit ang tanong ay, gaano kadalas tayo dapat manalangin? Malinaw ang sagot ng Biblia. Ibinigay ni Jesus ang paghihikayat na ito sa Mateo 7:8. Sinabi niya na patuloy na humingi, patuloy na maghanap, at patuloy na kumatok. Ipinapakita nito na ang panalangin ay hindi isang bagay na ginagawa natin ng paminsan-minsan lamang. Ito ay isang bagay na patuloy nating ginagawa ng regular. Para mas maunawaan ito, isipin ang isang simpleng ilustrasyon.
Juniginihin ang isang bata na nangangailangan ng tulong mula sa isang mapagmahal na magulang. Magtatanong ba ang bata ng isang beses lang at hindi na muling magsasalita? Hindi. Patuloy na nagtatanong ang bata, nagtitiwala na nakikinig at nagmamalasakit ang magulang. Sa katulad na paraan, nais ni Jehovah na patuloy tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Ang pananalangin ay madalas na nagpapakita ng tiwala kay Jehovah at kumpiyansang nakikinig siya. Ang isa pang kasulatan, ang 1 Tesalonica 5:17, ay nagsasabing dapat tayong patuloy na manalangin. Hindi ito nangangahulugan na lagi tayong nagsasalita ng malakas. Sa halip, nangangahulugan ito na palagi nating nakadawian ang pananalangin sa ating buhay. Isaalang-alang ang isa pang ilustrasyon. Isipin ang isang malapit na pagkakaibigan. Ang mabubiting kaibigan ay regular na nananatiling nakikipag-ugnayan. Kung titigil sila sa komunikasyon, ang relasyon ay nagiging malayo. Ngunit kapag madalas silang nag-usap, ang pagkakaibigan ay nananatiling matatag. Sa parehong paraan, ang madalas na pananalangin ay nagpapanatili ng ating relasyon kay Jehovah na matatag. Nakakatulong ito sa atin na maging malapit sa Kanya at nagpapaalala sa atin na nagmamalasakit siya sa atin. Ngayon, paano natin ito may lalapat sa pang-araw-araw na buhay? Maaari tayong manalangin sa umaga upang simulan ang ating araw. Maaari tayong manalangin sa araw kapag nahaharap tayo sa mga hamon o desisyon. At maaari tayong manalangin sa gabi upang pasalamatan si Jehovah at pagnilayan ang araw. Gayun din, hindi kailangang maging mahaba o formal ang ating mga panalangin. Maaari itong maging simple at mula sa puso. Ano ang mahalaga ay ang katapatan. Isaalang-alang natin ang isa pang punto. Kapag madalas tayong nananalangin, nakakatulong ito sa atin na umasa kay Jehovah sa halip na sa ating sarili. Nagdadulot ito ng kapayapaan ng isip at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya, dapat tayong manalangin ng madalas. Hinikayat ni Jesus ang pagtitiyaga sa panalangin. Sinasabi sa atin ng Biblia na patuloy na manalangin. Kapag ginagawa nating regular ang panalangin bilang bahagi ng ating buhay, mas napapalapit tayo kay Jehovah at nadarama ang kanyang pangangalaga sa isang tunay na paraan. Salamat. Pamumuhay bilang MGL Kristiyano. Para Essay Linggo na Mayo 4-0, 2026. Tema, sandin ang landas ng pagiging mapagpatuloy. Panoorin ang video, maging kaibigan ni Jehovah, maging mapagpatuloy. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tanong, ano ang natutunan mo tungkol sa pagiging mapagpatuloy mula sa video na ito? Sagot. Ipinapakita ng video na ang pagiging mapagpatuloy ay higit pa sa pag-imbita lamang ng isang tao sa iyong tahanan. Ito ay tungkol sa pagpaparamdam sa iba na sila ay tinatanggap, pinahahalagahan at comfortable. Kahit ang maliliit na gawa ng kabaitan, tulad ng pagbabahagi ng kung ano ang mayroon ka o pagpapakita ng tunay na interes, ay maaring gumawa ng malaking pagbabago. Ang pagiging mapagpatuloy ay nagmumula sa puso, hindi sa pagkakaroon na marami. Tanong, paano ka nakinabang sa pagpapakita ng pagiging mapagpatuloy? Sagot. Ang pagpapakita ng pagiging mapagpatuloy ay nakatulong sa akin na bumuo na mas malap na pagkakaibigan at mapalakas ang pagkakaisa sa iba. Nagdudulot din ito ng kagalakan at kasiyahan, dahil alam kong may isang taong nakaramdam ng pagpapahalaga at pagpapatibay ng loob. Sa maraming pagkakataon, humantong ito sa makabuluhang mga pag-usap at mas malalim na espiritual na koneksyon. Basahin ang Deuteronomio 10:17, 18. Pagkatapos ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Tanong, ano ang natutuhan mo mula sa halimbawa ni Jehovah ng pagiging mapagpatuloy? Sagot. Ipinakikita ni Jehovah ang pagiging mapagpatuloy sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa lahat ng tao, lalo na sa mga mahihina, tulad ng mga dayuhan, ulila at mga balo. Siya ay walang kinikilingan at bukas palad, na naglalaan ng kanilang mga pangangailangan at nagpapakita sa kanila ng dignidad. Itinuturo nito sa akin na ang tunay na pagiging mapagpatuloy ay kinabibilangan ng kabaitan, pagiging patas, at pagmamalasakit sa mga maaring makaramdam na naiwan o hindi napapansin. Tanong, paano tayo nakikinabang kapag nagpapakita tayo ng pagiging mapagpatuloy sa mga nasa labas ng ating bilog na malalapit na kaibigan? Sagot. Pinalalawak natin ang ating pag-ibig at pinatitibay ang pagkakaisa sa kongregasyon. Nakakatulong ito sa atin na mas lubusang maipakita ang mga katangian ni Jehovah at bumubuo ng mga bagong pagkakaibigan na maaring hindi natin nabuo kung hindi. Maari rin nitong pasiglahin ang iba at iparamdam sa kanila na kasama at pinahahalagahan sila. Tanong,
Ano pa ang mga halimbawa ng pagiging mapagpatuloy na makikita mo sa Biblia, at ano ang matututuhan mo mula sa mga ito? Sagot. Kabilang sa mga halimbawa ang pagtanggap ni Abraham sa mga estranghero, Genesis 18, 1:8, si Lydia na nagpakita ng pagiging mapagpatuloy kay Pablo, magagawa 16 na oras 14 na minuto, 15, at ang babaeng Sunamita na nag-alaga kay Eliseo, 2 Hari 4, 8:1-0. Mula sa mga ito, natutuhan ko na ang pagiging mapagpatuloy ay dapat na maging bukas palad, kusang loob, at kung minsan ay maging maagap, ginagawa ng walang inaasahan na kapali. Tanong, isaalang-alang kung paano mo gustong ipakita ang pagiging mapagpatuloy, at isulat dito ang iyong mga layunin. Sagot. Gusto kong maging mas may layunin sa pag-imbita ng iba, lalo na sa mga hindi ko gaanong kilala, sa aking tahanan o paggugol ng oras kasama sila. Gusto ko ring maghanap ng mga simpleng paraan upang may pakita ang kabaitan, tulad ng pag-alam sa isang tao, pagsasalusalo sa pagkain, o pag-alok ng praktikal na tulong kung kinakailangan. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo na Mayo 4-1-0, 2026. Aralin 82. Tinuruan ni Jesus Lenji kanyang MGL alagad kung paano manalangin. Tanong 1. Ano ang sinabi ni Jesus upang turuan ang kanyang mga alagad kung paano manalangin? Sagot, tinuruan ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag manalangin tulad ng mga Parisyo, na sinubukang pahanggain ang iba sa pamamagitan na mahahabang at paulit-ulit na mga panalangin. Ipinaliwanag niya na ang panalangin ay dapat na taos-puso at personal, na binibigkas kay Jehovah mula sa puso. Binigyan niya sila ng isang huwarang panalangin, na sinasabi, Ama namin na nasa langit, pakabanalin ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Tinuruan din niya sila na manalangin tungkol sa pang-araw-araw na pangangailangan, kapatawaran ng mga kasalanan, at iba pang personal na mga bagay, at patuloy na humingi kay Jehovah na mabubiting bagay. Tanong 2. Nananalangin ka ba tungkol sa mga bagay na mahalaga sa iyo? Sagot. Hinikayat ni Jesus ang kanyang mga alagad na manalangin tungkol sa personal at mahahalagang bagay. Nais ni Jehovah na ang kanyang mga lingkod ay makipag-usap sa kanya ng tapat tungkol sa kanilang mga pangangailangan at sa kanilang nararamdaman, na nagtitiwala na siya ay nagmamalasakit at magbibigay ng mabubiting bagay, kabilang ang banal na espiritu, sa mga humihingi. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, itinuturo ng ulat na ito na si Jehovah ay isang mapagmahal na ama na nakikinig sa mga taimtim na panalangin. Hindi siya humahanga sa mga mapagparangya o paulit-ulit na salita, kundi pinahahalagahan niya ang katapatan at taos-pusong komunikasyon. Nais din ni Jehovah na magbigay na mabubiting bagay, kabilang ang banal na espiritu, sa mga humihingi sa kanya. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, ang isang mahalagang aral ay ang manalangin ng taimtim at huwag subukang pahanggay ng iba. Itinuturo rin nito ang kahalagahan ng regular na pananalangin at pagtitiwala na nakikinig at nagmamalasakit si Jehovah. Bukod pa rito, hinihikayat nito ang paghingi kay Jehovah ng pang-araw-araw na pangangailangan at espiritual na tulong. Tanong 5. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, maaaring hikayatin ang regular at taos-pusong mga panalangin, na tumutulong sa bawat miyembro na mapalapit kay Jehovah. Sa kongregasyon, ang mga panalangin ay maaaring maging taos-puso at magalang, na nakatuon sa pagpaparangal kay Jehovah sa halip na pahanggay ng iba. Sa ministeryo sa larangan, maaaring maturuan ang iba kung paano manalangin. Sa isang simple at makabuluhang paraan, na tumutulong sa kanila na bumuo ng personal na relasyon kay Jehovah. Aralin 83 pinakain ni Jesus Lenji libo-libo. Tanong 1. Paano ipinakita ni Jesus na nagmamalasakit siya sa mga tao? Sagot, ipinakita ni Jesus na nagmamalasakit siya sa mga tao sa pamamagitan na mabait na pagtanggap sa kanila kahit na siya ay pagod at gustong magpahinga. Pinagaling niya ang kanilang mga may sakit at tinuruan sila tungkol sa kaharian ng Diyos buong araw. Nang sila ay magutom, hindi niya sila pinaalis kundi mahimalang naglaan ng pagkain para sa libo-libo gamit ang 5 tinapay at 2 isda, na tinityak na ang lahat ay nabusog. Tanong 2. Ano ang itinuturo nito sa atin tungkol kay Jehovah? Sagot, itinuturo nito na si Jehovah ay lubos na nagmamalasakit sa mga pangangailangan ng mga tao, kapwa pisikal at espiritual.
Sa pamamagitan ng pagbibigay kay Jesus ng kapangyarihang magsagawa ng gayong mga himala, ipinakita ni Jehovah ang kanyang habag, pagkabukas palad, at pagnanais na maglaan para sa kanyang bayan. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng ulat na ito tungkol kay Jehovah? Sagot, itinatampok ng ulat na ito ang mapagmahal na pangangalaga at kabaitan ni Jehovah. Hindi lamang siya nagbibigay ng kailangan kundi sagana rin ang ginagawa niya, na nagpapakita na siya ay bukas palad at maasikaso sa mga pangangailangan ng kanyang bayan. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, ang isang praktikal na aral ay ang pagpapakita ng kabaitan at pagmamalasakit sa iba, kahit na nakakaramdam ng pagod. Itinuturo rin nito ang kahalagahan ng pagbabahagi ng ating mga pangangailangan at pagtitiwala na kayang ilaan ni Jehovah. Bukod pa rito, ipinapaalala nito sa atin na maglaan ng oras para sa panalangin, tulad ng ginawa ni Jesus. Tanong 5. Paano natin ito may lalapat sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, ang pagmamalasakit at pagkabukas palad ay may papakita sa pamamagitan ng pagtutulungan at pag-una sa mga pangangailangan ng iba. Sa kongregasyon, maaring ibigay ang suporta sa mga may sakit o nangangailangan, at maaring ibahagi ang espiritual na pampatibay loob. Sa ministeryo sa larangan, ang tunay na pagmamalasakit sa mga tao ay may papakita sa pamamagitan na matiyagang pagtuturo sa kanila at pagtulong sa kanila na matuto tungkol sa kaharian ni Jehovah. Salamat sa panonood.